Tayo po ay magsimula. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan para po sa ating pagsimula. Awitin natin ang unang awit. Count your blessings. When upon life fails you are tempestuous, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a lot of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every down will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at fathers with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy. Your reward in heaven or your hope on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Okay po, para sa ating opening prayer, Brother Lloyd. Amen. Ipigit po natin ang matatulo po. Ama po namin sa langit, pinupuri po namin ipinasalamatan. Maraming salamat po sa mga binigay niyong blessings sa pang-araw-araw. At sorry po sa mga nagawa po namin kasalanan. At sana po i-bless niyo po ang lahat nandito. At sana po bigyan niyo po sila ng talino, wisdom at good health po. At sana po marami po kaming matutunan. Bigyan niyo rin po ng good health, wisdom ang aming po pastor. At talino rin po. In His name, Amen. Amen. Sang awit po, nakapili tayo nakatayo. Good morning. Dumating dito na. Far away the noise of strife upon the hill is falling. Then I know the sea over be set on every hand. Thou wilt be and things and earth in vain to me are calling. Lands that move up in me from your land. I'm living on the mountain underneath the loudest sky. I'm thinking of the fountain that never surrenders. Oh yes, I'm feasting on the manna from the bountiful of life. Oh, I'm willing in your land. Far below thy soul, and up above the world is beating. Sounds of men in battle, the enemy withstand. Save my life, God, love.
God who worked everything. Nothing they can reach me. This is I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm digging at the fountain that savers are dry. Oh yes, I'm fishing on the manna from the boundary pools of life. For I am dwelling in your love. Let the story bless its longer run cannot alarm me. I am safely sheltered, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here the good and harmony. I am safe forever in your love. I'm living on the mountain underneath the clouded sky. I'm drinking at the fountain that never runs dry. Oh yes, I'm fishing on the manna from the boundary pools of life. For I am dwelling in your love. You will hear the word of God. I sing a contemplation. Hearing how His blessed voice, I see the way He planned. Dwelling in Thy Spirit, I learn upon salvation. Gladly will I tarry in your love. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall dry. Oh yes, I'm fishing on the manna from the boundary pools of life. For I am dwelling in your love. Amen. Amen. Okay po, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Good morning. Okay po. Ang nag-iig po. Good morning po sa ating lahat. Ating pong pagpatuloy, ang ating pong pag-aaral ng nakaraang linggo. The Call of Abraham Part 9. Second point na yata tayo o third na? So, Genesis chapter 20 na po tayo. Sa linggo, chapter 21 na. Amen? So, dapat mapag-aralan natin ng maigi ang Biblia. Ating pong basahin ang chapter 20, verse 11 up to verse 18. Kung nakita na po ninyo, say amen? Simulan natin sa verse 11 up to 18. Basahin ko po verse 11, kayo po magabasa verse 12. And Abraham said, because I thought, surely the fear of God is not in this place, and you will slay me for my wife's sake. Verse 12. And when he dead is my sister, he is the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. And it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, that I said unto her, this is my kindness, which thou shalt shew unto me, and every place whither we shall come, say of me, he is my brother. Verse 14. And Abimelech took the sheep and walked them after Shechem, and woman and restored in Sarah his wife. And Abimelech said, behold, my land is before thee, dwell where it pleaseth thee. Verse 16. And to Sarah he said, behold, I have given my brother 1,000 pieces of silver, behold, to be a covering of eyes, and all the earth with thee, all the earth was his book. Okay po.
verse number 17. 17. 17. So Abraham prayed unto God, and God helped Abimelech and his wife, and his maidservants, and they bare children. Verse 18, sabay-sabay. For the Lord had fast closed up all the walls of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihang Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman. Sa pangalan po ng Jesus. Amen. Pwede na po kayo makakaupo. So, tuloy na po tayo sa chapter 21, verse number 8. Okay po? Amen? So, chapter 21, verse number 8. Okay po? Ang ating pong binasa, doon po sa buhay ni Abraham and King Abimelech of Gerar. Makikita natin doon na kinuha ni Abimelech ang asawa ni Abraham na si Sarah. Ang masaklap at malungkot, kapag may mamayari na at kinuha mo, hindi po pinapahintulutan ng Diyos. Papasok po siya sa tinatawag na covetousness. Covetousness. So si Sarah, pag mamayari na ni Abraham, ang akala po ni Abraham, yung lugar na yon sa Gerar, natandaan po pa ninyo na ang lahat ng tao sa Sodoma at Gomora namatay na. Tama po? Namatay. Bakit namatay? Kasi pinawala na ng Diyos ng brimstone at saka fire. Ibig sabihin, supernatural punishment of God. Ang akala po ng tao ay walang makakapag-control sa kanila. Pero dahil ang Diyos ay nagpadala ng hatol, nilipol sila sa pamagitan ng fire, apoy. So pagkatapos doon, si Lot at ang kanyang dalawang anak ay nagtago sa cave of Zoar. At napanood ko po sa YouTube, malayo pala yun. Plain, tapos pupunta sila sa bundok. At doon sa bundok, mayroong cave. At saka doon po sila nagtago. Yan ang nagiging kwento ng bansang Moab at ang bansang Ammon. So, din-preserve ng Diyos ang buhay ni Lot dahil siya ang represent ng Gentile bride. Amen? Represent siya Lot ng Gentile Christian or Gentile bride. Tayo po yung mga Gentile na dahil po sa kay Kristo, tayo po ay tinubos. Ang ating mga ninuno, mga pagano, at hindi po sila naniniwala sa tunay na Diyos. So sa umagang ito, ang ating pong pag-aralan ay sa loob ng 25 years na paglilingkod ni Abraham, saka pa lang po niya makamit ang pangako ng Diyos na bibigyan siya ng anak. Amen po? Amen. At nagkaroon po ng tinatawag na pagsubok sa kabila ng 25 years na ups and downs sa buhay ni Abraham. Una, bumaba siya sa Egypt. Pagkatapos, dahil takot siya, nagsisinungaling siya. Yun ang kanyang kasalanan. Talagang si Abraham ay tao din. Paano ma-develop ang kanyang pananampalataya? Noong nalaman ni King Pharaoh, kasi po ang Diyos nagsalita kay King Pharaoh, touch not that woman, because that woman is a man's wife. Kaya, pagkagising ni King Pharaoh, pinatawag si Abraham at nagbigay si King Pharaoh ng mga man servants and maiden servants and silver and sheep, lahat ng mga tupa. Kaya nagiging mayaman si Abraham, ang ginamit ay ang ibang bansa. Ang ginamit ang ibang mga tao na fulfill ang pangako ng Diyos kay Abraham
lahat nakakampi sa iyo ay aking pagpalain din. Nakita niyo po? Lahat na kukontra sa iyo ay aking susumpain. Kaya po ang kumukontra sa mga anak ng Diyos at sa lingkod ng Diyos, Diyos ang magparusa sa kanila. At pangalawa, doon sa Gerar, ang si King Abimelech, kinuha naman si Sarah at ang sabi ng Diyos, ikaw na tao ay patay kang tao. Dahil ang asawa na ang babae na iyong kinuha ay pag-asawa ng lalaki. So pagkagising niya, ay kanyang tinipon ang kanyang mga servant at ang mga tao ay nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Sometimes, ang mga nangyayari sa atin ay mayroon pong planong Diyos. All things work together for good. Kung minsan may mga desisyon tayong akala natin tama, pero sa Diyos ay mali, ay hindi po pinapahintulutan ng Diyos yan. Pero kung ano yung inyong desisyon, hanggat hindi pa ninyo napatunayan na mali, go on. Amen po? Pero kung naribasa natin sa Biblia na yan ay mali, ay huwag na pong ipagpatuloy. Ang tawag yan, intentional. Pero pag hindi mo alam, at saka ang akala mo ay tama, yan po ang tawag ay permissive will of God. Unintentional, hindi mo yan sinasadya. So all things work together for good. As long as hindi mo mapatunayan na ang decision mo ay mali, go. Pray for your plan and work for your plan. Amen? Amen. You must have a plan. What is our plan? Our plan, first of all, is to prioritize our God. Dapat ang ating plano is to prioritize God in our life. Kasi si Abraham, 25 years ang kanyang paghintay, saka siya binigyan ng anak. Kung minsan tayo, paglingkod natin sa Diyos, ang gusto natin kinabukasan, mayaman na tayo. Ang sabi po sa New Testament, sa Biblia, ang nagmamadaling yumaman ay mahuhulog sa mga pita ng laman. Kaya delikado po. Huwag magmamadaling yumaman. Process yan. Kailangan kang pag-aralan mo yung iyong trabaho, pag-aralan mo yung business, na dapat yung trabaho mo ay hindi mag-compromise ang iyong faith sa Panginoon. At ang iyong business ay hindi mo dapat kinalimutan ng Diyos. Hindi po masama ang magtrabaho. Ang masama po, pag nagtrabaho ka, kinalimutan mo na ang Diyos. Mag-ingat, sa trabaho mayroong mga kasamang unbeliever. Sila ay nagiinom ng alak, naninigarilyo. Tapos dapat tayo ang ilaw at tayo ang asin para sila ay ating madala. Kasi po, kapag ang ginagawa ng unbeliever ay ginagawa ng Kristiyano, halos walang pagkakaiba. Kailangan po mayroong pagkakaiba. 2 Corinthians 5:17, ang sinumang na kay Kristo na ay siyang bagong nilalang. Amen po ba? Ang bagong nilalang na yan, ang dating Nilo, hindi na siya ngayon yung dati, bagong Nilo na. Dating Nilo, long hair, mahabang buhok. Ngayon, hindi na, maiksi na ang buhok. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, there is a difference between the children of God and the unbelievers. Mayroon po talagang pagkakaiba. Sa pananamit, may pagkakaiba. Sa pananalita, may pagkakaiba. Hindi po magkapariyo ang kambing at ang tupa. Ang kambing po, pag hinila mo ay lumalaban. Pero ang tupa, kahit hindi mo nahilain, sumusunod pusa. Nakuha niyo ba? Ang sabi po sa John chapter 10, verse 27, ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin at nakikilala ko sila at sumusunod sa akin. Amen? So, dito na po tayo. So, ang akala ni Abraham, ang magmana ng kanyang mga ari-arian ay si Ismael. Kasi po si Ismael, anak niya rin. Tama po? Ngunit ang sabi ng Diyos, hindi. Bibigyan mo kayo ng anak. To make the long story short, binigyan ng Diyos si Abraham ng anak at tatawagin pangalang Isaac.
at siya ang magmana ng lahat po ng blessing na pinagkatiwala ng Diyos, at higit sa lahat, ipagpatuloy ng Diyos ang everlasting covenant sa kay Isaac. Alam niyo po, ang everlasting covenant mahalaga. Ang covenant ng Diyos kay Abraham ay sa kanyang lahi ang lulusot at lalabas ang mga Hudyo. Amen po. Amen? And then, sa lahi ni Abraham ay si Jesucristo ay ipapanganak. At natupad po yan sa sa anak ni Abraham at si Isaac nagkaanak ng kambal. Sa sunod na linggo, tatalakayin na natin yan. Pero dito na tayo ngayon sa verse 8, chapter 21, itong sinabi, "And the child grew and was weaned." At ang bata ay lumaki at inawat, and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned. Alam niyo po, hindi masama ang pag-celebrate ng tinatawag na salo-salo. Si Abraham ay naghanda ng fiesta para sa kanyang anak. Hindi masama magkaroon ng fiesta, pero ang fiesta, huwag lang patron. Amen po. Ang feast na tinutukoy dyan, salo-salo na ay Thanksgiving feast. Nagpasalamat si Abraham sa Diyos at siya po ay naghanda, kumatay ng mga tupa at nagpasalamat sa Diyos sa edad na Isaac na 2 years. Pag edad na Isaac ng 2 years, inawat po ang bata sa loob ng 2 years. Pagka 2 years, nagkaroon po ng handaang malaking handaan. Nandyan po mga spaghetti, kung sa ating panahon ngayon, mayroon pong mga kinilaw, mayroon pong adobo, minodo, amen? At litsyong baboy, litsyong manok, iniyaw na bangus, at pancit. And then, palabok. So, kung sa atin ngayon, iyan ang mga handa natin. And Sarah saw that the son of Hagar, the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. Alam niyo po, sa dito, 15 years old na si Ismael. At si Ismael ay mas malaki kumpara kay Isaac. Si Isaac ay 2 years old. At saka si Ismael ay 15 years old na. Amen po? So, ang ginawa ni Ismael ay kanyang minamaking si Isaac. So, hindi ito matanggap ni Sarah. Wherefore, sinabi niya sa kay Abraham, palayasin mo itong katulong ko at ang kanyang anak. Dahil ang anak niya nito, hindi tagapagmana ng aking anak na si Isaac. So, namanglaw si Abraham at nalungkot. Kasi anak niya rin si Isaac, si Ismael. Anak niya rin si Isaac. Pero, alam niyo po, pinanigan ng Diyos at pinakinggan ng Diyos ang desisyon ni Sarah. Verse 12. Ang sabi po dito, at sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang malungkot dahil ang bata, dahil sa kanyang ina, at kung anong sinabi ni Sarah, pakinggan mo dahil kay Isaac ko tatawagin ang iyong lahi. Amen? So, siyempre, bilang ama, malungkot ka dahil anak mo yun sa kay Hagar, anak ni Abraham. Pero ang sinabi ng Diyos, huwag kang malungkot. Ang pinag-usapan dito yung mamanahin. Para wala pong gulo, kailangan palayasin mo na lang. Pero sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Ito sinabi ng Diyos. Verse 13. At yung anak mo sa kay Hagar, gagawin ko siyang isang bansa dahil siya ay lahi mo rin. Dahil siya ay yung binhi din. Akala po, gagawin ding bansa si Ismael. At gagawin ding bansa si Isaac. Dalawang bansa ang magiging lahi ni Abraham. Ngunit ang isang bansa, ang bansang Israel, nandoon ang everlasting covenant ng Diyos. Amen po? Ang covenant ang tinatawag na kasunduan. Ibig sabihin, hindi pababayaan ng Diyos ang bansang Israel.
hindi niya ito iiwan. Although napagpalain niya rin si Ismael, yan ang ating pangalawang points, God protects Hagar and Ismael. So, giproteksyonan din ng Diyos si Hagar at saka si Ismael. Ang tawag doon kay Hagar at saka Ismael, permissive will. Amen po. Kasi po, decision yun ni Sarah, na akala ni Sarah, bibigyan sila ng anak sa pamagitan ng katulong. Baka magsabi kayo ngayon, pwede pala yung katulong. Sa ngayon, hindi na pwede. Noong unang panahon, ang katulong, pag alipin ka, ay wala kang magagawa. Halimbawa, ikaw ay pagmamayari ng iyong amo, kapag ang amo mo'y baog, pwede niyang gamitin ang kanyang katulong at alipin para magkaanak sa kanyang asawa, pagkatapos hiwalay ang mag-ina at hindi niya anak ng amo. Yan ang customary at tradisyon sa bansang Middle East sa Israel. Amen? Makanya po, kahit po anong bansa noong unang panahon, yan ang uso. So, walang magawa si Hagar. Ito po ang nangyari. Tingnan natin. Verse number 14. At si Abraham ay bumangon ng maaga pa, kumuha ng tinapay at isang buti ng tubig, ibinigay niya kay Hagar at pinapasan sa kanyang balikat at ang kanyang anak. At pinaalis sila at sila ay umalis at sila ay na-wander in the wilderness of Beersheba. Ang Beersheba, wilderness of Beersheba represent Jerusalem, Hebron. Represent Beersheba, represent Jerusalem. Nakita niyo po? And then, verse number 15. And the water was spent in the battle, nawala ng tubig, and she cast the child under one of the shrub. At kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng mataas na halaman. At siya'y humayo, at siya'y umupo, at sabi niya, Panginoon, sana hindi ko makita ang bata na mamatay. At siya po ay nakaupo doon sa bata at umiyak ng matindi. So, yan lang ang ginawa niya, umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata at ang anghel ng Diyos tinawag si Hagar mula sa langit at sinabi sa kanya, ano ba ang aking maipaglilingkod, Hagar? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang tinig ni Ismael. Amen? Narinig ng Diyos ang tinig na Ismael. Ngayon, ito ang future, ang kanyang hula. Sinabi ng Diyos, bumangon ka, kargahin mo ang bata, at narito ngayon, gagawin ko sa isang bansa. Binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at nakita niya ang balon ng tubig at siya'y humayo at pinuno ang botilya, ang bote ng tubig at pinainom sa bata. Ang Diyos ay sumasa bata at lumaki ang bata at naninirahan sa wilderness at nagiging mamamana. Nakanya po, si Ismael ay nagiging archer. And then, si Ismael ay sinamahan ng Diyos, hindi si Hagar. Ang Diyos nakikipag-usap kay Hagar at ang Diyos ay sumasama sa batang Ismael nang dahil kay Abraham. Nakita niyo po? Dahil anak siya ni Abraham, kaya giproteksyonan ng Diyos, ang pagkain lang ay tubig. Buhay sila. Alam niyo po mga kapatid, umiyak si Hagar at narinig ng Diyos ang tinig ng bata at pinakinggan ng Diyos at ang sabi ng Diyos, bumangon ka, ikargahin mo ang bata at alagaan. At naging mamamana siya at ang sabi ng Diyos ay ganito. At siya ay nakatira sa ilang ng Paran at kinuhaan siya ng kanyang ina ng kanyang asawa mula sa Egypt. Amen po? So, ang Egypt ay ibang bansa. Si Hagar ay Egyptian.
At ang anak ni Hagar, half Jew o half Hebrew, half Egyptian. Kaya ang nagiging breeding, Edomites. Amen po. Nagiging lahi ng Ismael. So, yan ang nagiging kwento ng mga Muslim. Si Ismael ang nagiging ama ng mga Muslim. Kaya hanggang ngayon, nakikipag-away ang Muslim at ang Hebreo, ang mga Hudyo. Sabi nila, dapat mayroon kaming mamanahin dyan sa Jerusalem. Kasi anak din ni Abraham, ang aming lolo. Pero pagdating sa pangako ng Diyos, binigyan naman ng pagpapala si Ismael. Ginawa mo siya ng isang bansa. Kaya, ang covenant ay pinagkaloob ng Diyos sa kay Isaac. At least, naintindihan nyo na kung ano nagiging kwento sa pamagitan ng Genesis. So, yan po ang kwento. Kuha tayo, point number 3. A treaty with Abimelech. So pagkatapos yun, kasi tatlong kwento ang nangyari sa chapter 21. Tingnan niyo po, pagkatapos niyan, si Abimelech at si Pikol at ang kanyang pinakapangulo ng kanyang sundalo ay nakikipag-usap kay Abraham na nagsabi, ang Diyos sumasayo kahit anong gagawin mo. Tingnan niyo po ito. Ang Diyos ay kasama mo kahit anong ginagawa mo ay ikaw ay lumalago, ay ikaw ay nagtatagumpay, at ikaw ay pinagpala. Yan ang kanilang nakita kay Abraham. Nakita niyo po? Kapag ang Diyos ay kasama mo, lahat ng ginagawa mo ay pagpalain. Ang kagandahan po kay Abraham, sa Diyos siya nagtitiwala. Nangako ang Diyos sa kanya, sa chapter 15, verse 1, I am thy shield, and thy great exceeding reward. Yan ang pangako ng Diyos. 25 years pagkatapos sa binigyan ng Diyos ng anak, ay nakikipag-usap ang hari ng Gerar na magkaroon sila ng kasunduan. Ito po ang kanilang kasunduan. Ngayon, magsumpa ka sa pangalan ng Diyos na huwag mo kaming dayain kasama ng iyong anak, kasama sa iyong magiging mga anak-anak, ayon sa kabutihan na ipinakita ko sa iyo, at gagawin mo rin sa amin, at yun ang lupa kung saan ka. At sinabi ng Abraham, ako'y nagsusumpa. Verse 25. At si Abraham ay pinatunayan niya si Abimelech dahil sa balon. Sabi niya, itong balon, akin to. Huwag mong agawin. Makanya po, noong unang panahon, mahalaga ang tubig. Hanggang ngayon ay mahalaga din po ang tubig. So ang balon, kasi po pinag-agaw-agawan nila yung balon. Nag-aaway-away sila dahil sa balon. Sabi ni Abimelech, sumumpa ka na huwag mong saktan ang aking mga anak at ang aking lahi, katulad sa ginawa ko sa iyo. Sabi ni Abraham, magsumpa ka rin na itong balon ay akin, huwag mong pakialaman. Amen? Yan ang problema pag si Abraham may kapitbahay eh. Ang kapitbahay niya, si King Abimelech, at siya po yung nilarahan doon. Ang problema, nung nakita nila pinagpala si Abraham, nung una nainggit, pero bandang huli, hindi na. Nakanya ko. At ang sabi nila, lahat ng ginagawa mo, pinagpala ka. Kaya sabi niya, ang kagandahan si King Abimelech, naniwala sa Diyos. Amen? Naniwala sa Diyos. Kaya ang sabi niya, makipagkasunduan tayo. Verse 26. And Abimelech said, I would not who have done this thing. Hindi ko alam kung sinong gumawa nitong bagay na ito. Sabihin mo lang sa akin. At narinig niya ito, but ngayon ko lang narinig. Kasi yung mga tauhan ni Abimelech ay inaangkin yung balon. Amen? Yung death ba?
yung deep well, hindi yung balon na lumilipad. Amen? Ngayon, sabi na, kumuha si Abraham ng tupa at karniro at ibinigay sa kay Abimelech. At silang dalawa ay nagkaroon ng kasunduan. Kubilan, sabi nila, mayroon silang kasulatan. Pinamutahan pa. Amen? May tatak ng hari yan eh. Kasunduan. Anong kasunduan? At siya, Abraham, nagkaroon siya ng tinatawag na 7 babaeng tupa at mga karniro. At siya Abimelech, nagsabi kay Abraham, anong ibig sabihin nito? Itong 7 babaeng tupa na ibinigay mo sa akin. Sabi niya, itong 7 ay kunin mo. Ito ay patotoo ng 7 balon na aking hinukay. Amen? Bawat isa ay nagbigay si Abraham ng bayad. Kasi po yung lupa, hindi naman sa kanya yun. Amen ba? Siya po ay strong hero lang. Makikita mo si Abraham, ayaw ni Abraham yung libre. Dapat sa ating Kristiyano, ang mailagay sa ating puso at isipan ay kapag tayo ay pinagpala ng Diyos, dapat tayo ang magbigay, huwag tayong umasa sa libre. Amen po? Dapat paghirapan natin ang pagpapala ng Diyos. Ang sinabi ng Biblia, work hard, hard work. So, kung may tumutulong sa atin, sa simula, blessing yan. Pero pag tayo may blessing na, huwag nating sanayin ang ating anak sa libre. Kasi po, ang mga tao ngayon, umaasa na lang sa gobyerno. Ayaw na magtrabaho. Mga kapatid, naghihintay na lang ng ayuda. Pagkatapos, magsabong pa. Magbingo pa. Ayaw na magbanat ng buto. Ayaw na magpakahirap. Ayaw na magtrabaho. Ayaw magpapawis. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya makikita natin sa prinsipyo ng mga sinaunang tao, ang mga lingkod ng Diyos ay nagtatrabaho si Abraham. Kaya hindi po masama na ang lingkod ng Diyos ay magtrabaho. Amen? Kung minsan may ibang mga membro na inggit sa pastor. Sabi ng membro, si pastor sa kanya pa yung tithes, tapos pagtrabaho siya, magbibigay pa tayo ng tithes. Pambira. Ikaw na naman, pastor. Amen? Pag mo tingnan yung, ay, ang binibigay natin kay pastor yan. Hindi po. Sa Diyos yan. Yan ang sweldo ng pastor ang galing sa Diyos. Huwag naman tayo mainggit sa pastor. Amen? Kung may pastor kang anak, doon mo malalaman. Di ba? Preacher Mario? O, tinan mo si Preacher Jumar, buy and sell na lang ng mga sasakyan. Kaya gusto magpakasal. Amen? Eh, siyempre, ayaw yung libre. Mas maganda yung pinaghirapan mo. Amen po? Dapat mawala sa utak natin ang palibre. Iba naman yung kalibre. Ang uso nga ng mga tao, ano, libre ba yun? Ang bili yun. Kailan ka pa lalago? Panay libre. Pag nag-asawa ka, gusto mo libre din. Ang iba, ayaw mo gumastos. Ayaw magpakasal, magtana na lang. Naku po mga kapatid, kung unbeliever tayo noon, nangyari yan sa mga anak natin ngayon, huwag na natin i-promote yung tanan. Amen po? Huwag natin i-promote yung may nangyari muna bago ipakasal. Dapat, sabi sa Biblia, hindi mabuti sa lalaki na ginagalaw ang babae. Saan makikita yan? Basahin mo nga Jason. 1 Corinthians 7 verse 1. 1 Corinthians chapter 7 verse 1. Pakibasa? 1 Corinthians chapter 7 verse 1. Pakibasa.
Unang Korinto, chapter 7, verse 1. Concerning that which whereof ye brought unto me, it is good for a man not to touch a woman. Okay. Sa mga unbeliever ay ganito. Pag may girlfriend sila, kailangan halikan kagad. Tapos hipuin. Tapos galawin. Kasi pag mayroon na silang 20 na nagalaw, sila daw pinakagwapo sa buong Bulacan. Pero sa mga Kristiyano, hindi pwede galawin ang girlfriend hanggat hindi pa nakasal. Amen? Ayaw mag-amen. Baka nagalaw na ang bandira. Mga young people, na babae, huwag isurrender si Manay. Amen? Mga lalaki, huwag paputukin si Manoy. Hindi pwede. Talian mo muna yan. Amen? Sabi sa Biblia, huwag nating gayahin ang mga unbeliever. Kami ni Ma'am Gina, by grace of God, 34 ako kinasal, siya 27. Pero hindi namin ginawa yan. Pareho kaming virgin nung kami nag-honeymoon. Biyaya lang ng Panginoon. Amen? Kaya never ninyong galawin ang inyong girlfriend at huwag mong galawin ang boyfriend mo. Dapat magpakasal. Pag hindi mo kaya, may solusyon. Verse 2. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Pag hindi mo kaya, dapat mag-asawa ka na. Kung kaya mo bumili ng gatas, bumili ng bra, bumili ng underwear ng asawa mo. Baka pag nag-asawa na kayo, kahit underwear, kahit bra, hindi na kayo makabili. Dahil uunahin mo na ang gatas. Karamihan ng babae ngayon, hindi na maganda ang gatas. Dahil sa mga iniinom, pagkain na may mga chemical. Kausap ko ang mga co-teacher kong mga babae, halos hindi kaya ng batang inumin ang mga gatas nila. Dahil po sa mga chemical sa pagkain ng Jollibee at night choking. Ang bigas, may lasa. Totoo po. Si Smile, 2 months lang ang inom ng gatas. 2 months lang, didi, ayaw na. Tinikman ko, mapakla at mapait. Nalagnat si Smile. Si Honey, 2 linggo lang. Ayaw niya na, sabi niya. Si Naljak, 2 days lang. Sabi ni Naljak, patapos didi. Ayaw mo didi. Hindi po pala sa generation, kundi sa mga chemical. Nakita niyo po? Yang mahal ng gatas is 26 gold. Si Smile, kombinasyon. Buna, Nistogen, Nan, iba-iba. Pero si Honey, mula Nan, pagkatapos is 26 gold. Si Boy, mula Nan, tapos is 26 gold. Diaper pa, sobrang mahal. Halos hindi ka na makabili ng merinda. Kung tutusin, may sweldo pa si Mrs. Sa ngayon, napakahirap po magkaanak. Pag wala kang trabaho at wala kang negosyo, naintindihan niyo po ba ako? Kaya, kapag nag-aaral pa, huwag mo nang galawin. Kung maaari, huwag mag-boyfriend at huwag mo na mag-girlfriend. Kasi kung makapagtapos ka at makapagtrabaho ka at hindi mo na kaya, mag-asawa ka na lang. Para hindi ka pa magkasala. Kahit araw-gabi, pwede mong galawin. Kahit oras-oras kung gusto mo. Di ba, Brad Jason? Hindi ka. Saan ka panood yung romansa sa TV? Hindi makatiis. Mag-asawa ka. Baka pag sinabi ng babae, halika. Tapos sasabihin mo, ayoko. Baka susurinder ka. Amen? Naku po. Baka ikaw ay sumurinder. Kahit sabi mo, no surrender. No retreat, no surrender. Kaya huwag mo na magmamadali. Sa ayaw sa hindi, mag-aasawa kayo.
Di ba mga young people? Parang naninigas na kayo. Di ba? Diyan din kayo mapunta eh. Alangan naman na iprinda mo yan. Kung di mo yan gagamitin pag may asawa ka, kakalawangin yan. Kung si Duterte pa, sabi niya, gamitin ko na lang. Pero gamitin siya tama. Yan ang ibig ko pong sabihin. Maghintay kayo. Para may kasal kayo sa simbahan na nakakasuot kayo dito ng pinakaputing tuga. Tuga ba yun? Diboda. Ano tawag dito? Trahe diboda. Buda. Diboda. Dibuda. Hindi dibula. Gusto mo rin nga, naghahangad ka na pag ikaw yung kinasal, ikaw pinakamaganda. Pag hindi na virgin, ang iyong suot, pula na lang. O kaya itim. Amen? Di ba, Rochelle? Rochelle, di ba? Kaya, ingatan nyo ang inyong pagkababae. Sinabi ng Biblia. Ano pa? Next, Ma'am Gina. Tingnan niyo po yung verse 31. 31 ng chapter 21 ng Genesis. Sabi po dito ay ganito. Chapter 21 verse 21. Chapter 31. Wherefore he called that place Beersheba, because there is where both of them. Alam mo kung saan sila nagsumpahan? Sa Beersheba. Ang ibig sabihin, swear. Thus they made a covenant at Beersheba. Then Abimelech rose up and pickled the chief captain of his host, and they returned into the land of the Philistines. Yung Philistines sa ngayon, ang mga tao nakatira ay mga Muslim na. Verse number 33. And Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of the Lord, the everlasting God. Dito po, napatunayan ni Abraham ng Diyos ay walang beginning, walang ending. And Abraham sojourned in the Philistines' land many days. So, nagkaroon ng kasunduan. Kaya po sa lahat ng ating transaksyon sa ating panahon ngayon, kailangan mga legalities na. Pag kayo ay nakikipag-usap, dapat mayroon po tinatawag na kasunduan, mayroon pong kasulatan. Amen ba, Sister Jenny? Hindi pwede yung verbal lang. Pag mag-donate kayo sa akin ng house and lot o sasakyan, dapat mayroong deed of donation. Amen? Hindi pwede yung wala. Kasi baka namatay na kayo, sasabihin ng mga anak niyo, ay amin yan! Hindi naman yung binili, pinahiram lang yun, ibinigay pala. Iyan ang kasulatan, o ito, may deed of donation. So si Abraham at saka si Abimelech, nagkaroon sila ng tinatawag na treaty. Nagkaroon po sila ng kasunduan. Ang bawat balon, binayaran ni Abraham ng isang tupa. Magkano yung tupa ngayon? Mahal ba? Sana mas mahal. Kambing o tupa? Tupa. May kambing ngayon na 4,500, ang tupa 5,000. So mahal. Pag nagpatayo ka, pagawa ka ng bomba ngayon, o balon na mayroong malalim at saka mayroong di kuryente, pinakamababa, 10,000. 14,000. Kung sa ngayon. Mahalaga ang tubig. Ang water station ngayon, 1 million. 500,000.
water station, purified water, and then alkaline. Napakamahal. Yun ang nag-supply ng inumin ni Abraham. Hindi ho siya umaasa sa kanyang kapitbahay, kundi nagsusumikap siya. Amen? Hindi siya umaasa sa kapitbahay, kundi nagsusumikap siya. Hindi siya umaasa sa tao, kundi sa Diyos. Kaya, ang ating makuhang lesson dito, iwasan natin ang panay libre na lang. Dapat, kapag mayroon ka man lang, magsikap ka, magtrabaho ka, pagkasama mong Diyos, lahat ng trabaho mo, kasama mong Diyos, pagpalain ka. Kapag may pinagpala ka na, huwag mong kalimutan yung ikapo, huwag mong kalimutan yung unang income, huwag mong kalimutan yung mission mo. Kasi yung mission mo, yan ang pag-iimpok mo ng kayamanan sa langit, at yung suporta mo sa pastor, suporta mo sa simbahan, suporta mo sa mission, suporta mo sa gawain. Ang prayer natin, by January, kung lulubin ng Panginoon, ay makapag-support tayo ng full support sa isang missionary. 2005, sisimulan tayo natin. Doon sa Bagumbayan, Sultan Kudarat, Region 12, Southern part of Mindanao. Ipag-pray natin, kasi yan po ipinakita ng Diyos sa akin last night sa pamagitan ng prayer. Okay po, tayo po'y magsitayong lahat. At tayo po'y manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata. Pagkatapos nito, mag-break na yun ng 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, sisimulan natin ang second part of morning worship. Panginoong Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa buhay ni Abraham. Pinagpala mo po siya, tinawag mo siya, at salamat po, si Abraham po ay talagang industrious, diligent, masipag, at sa iyo lamang siya nagtitiwala, at siya po ay nagsusumikap upang ang kanyang family ay mabuhay, at hindi po niya kinalimutan ang magsamba at maglingkod sa inyo. Abraham believed that you are an everlasting God in his life. God, lahat po mga PCBC members, lahat po ng mga Kristiyano sa online na sumusubaybay, tulungan niyo po ang bawat isa na kami po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa inyo kahit anumang mangyari sa aming kapaligiran. Tulungan niyo po kami maging katulad kay Abraham na matapat na naglilingkod at nagsusumikap na nagbabanat ng buto para sa kanyang family. At higit sa lahat, hindi po niya kayo kinalimutan sa paghandog. Maraming salamat po sa mga anak mo sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan po ng aming dakilang Panginoong Jesucristo na iyong bugtong na anak na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat magsabi ng Amen. So break muna, 5 minutes.